Magandang araw mga kababayan. Nandito tayo ulit sa bahay ni Nanay Ansing kay Kuya Oliver. Nandito tayo ngayon sa bukid. Babalikan ko po yung dating tirahan ng baboy ni Nanay Ansing kasi nung pagpunta namin dito wala na yung baboy. Pero ngayon sisilipin natin kasi ang sabi ni Nanay Ansing nung nakausap ko kanina, pinaliguan lang pala. Akala ng kababayan natin, akala namin ay nilitsyon na o binenta na. Kaya ito, pumunta tayo sa kulungan ng baboy para masilip po. Dito na tayo mga kababayan. Ayan, dito nga pala nung nakaraan kasi mga araw galing kami dito, wala naman yung baboy. Ayun pala, may kulungang isa pa si Nanay Ansing, pinaliguan daw nilipat kasi sa sobrang init pala dito. Kasi mga kababayan, sa gitna ng bukid kasi ito, yung kulungan ng baboy ni Nanay Ansing. Yan o, kung makikita nyo po, walang rito, kabahayan, malalayo na. So nandyan pala yung baboy ni Nanay Ansing. Ito yung dating tirahan ni Kuya Oliver. Alam nyo na naman yan siguro na ito yung tirahan niya dati. Dito naman pala. Kaya yung habang kinakapanayam ni Daddy Frankie si Nanay Ansing, nandito naman tayo sa bukid para silipin nga po yung alagang baboy ni Nanay Ansing. Nandiyan pala. Kala po namin hinanda na nung birthday nung anak or binenta. Hindi naman pala. Ayun mga kababayan, kunting pasilip lang yan sa alaga niya. So sa mga nag-doubt, sa mga nag-isip ng di maganda, parang kami rin nag-isip ng binenta or nilitsyon, kasi yun yung dating ni Nanay Ansing, ilitsyon niya sa birthday ng anak, naman pala nandito. So nandun, nag-uusap sila kasama ng buong team, si Nanay Ansing. Dahil si Kuya Oliver ay, alam nyo naman mga kababayan, ay bumalik na po siya dito sa bahay nila sa Tarlac. So yun, nag-uusap po sila dahil alam nyo naman yung nangyari mga kababayan sa mga beneficiary ni Daddy Frankie na pinuntahan po ng mga kinakaukulan, mga department ng DSWD po ng LGU. So yun, kinuha nga po sila nung nakaraang araw. So yun, wala naman po tayong nagawa doon kundi pumayag si Daddy Frankie, pumayag ang buong team, dahil yun nga po yung batas, kailangan po nating sumunod sa batas po nila. Hindi naman po tayo against sa batas kasi dapat kailangan din po tayong sumunod. Yun nga lang po, si Tatay Calix, sana kasi naupa-operahan na ni Daddy Frankie, tapos may dalawang check-up pa po siya sa kanyang mata kasi alam nyo mga kababayan, hindi na po siya gaano nakakakita. So pinaoperahan ni Daddy Frankie, ginastusan. Sana doon sa nila, pangangalaga po nila, ay kung ano po yung ginawa ni Daddy Frankie na pag-aalaga kay Tatay Calix, ay ganun din po sana yung gawin po nila doon. Papa-check up nila doon sa araw ng check up ni Tatay Calix at sa mga ibang beneficiary natin, sila Junjun, sila Kuya JR, at same time po nandun din si Bandam. Kaya sana nakikiusap si Daddy Frankie, nakikiusap ang buong team na alagaan po nila tulad ng pag-aalaga po namin doon sa kanila. Kasi sa totoo lang mga kababayan, no more drama, no more paawa effect. Yung mga beneficiary po natin, beneficiary ni Daddy Frankie, ay napapahal na po sa atin yan. Tinuring na po natin sila na tunay na pamilya. Kaya doon na lang kasakit sa loob po namin na mawala sila sa amin. So yun nga po, araw-araw na po kami na magkakasama. Nandyan yung kulitan, lambingan, pagpapaalala sa kanila, yung kinulture sila, pinakain, binihisan, pinaliguan, yung ganong senaryo. Kaya sana sa pakiusap namin po sa kanila, hindi po sila
mapabayaan doon. Yun lang naman yung pakiusap namin, na hindi talaga po sila mapabayaan doon. Kasi si Tatay Calix talaga, mga kababayan, ay wala na po siyang pamilya. Nag-iisa na lang po siya buhay. Tapos ang bahay niya po ay sa gitna po ng bukid. Siyempre hindi niya na magawa magluto, kung ano man yung pwede niyang gawin para sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Ito naman si ex-kagawad doon sa barangay na yon, barangay po namin, ay matagal na po yan na inalagaan si Tatay Calix. Siya po yung nagbibigay ng pagkain niya. So ganun din na parang masakit kay ex-kagawad na kinuha nga po si Tatay Calix. At syempre, bilang pagtulong ni Daddy Frankie, kasi wala pa tong gantong nangyari. Una pa lang na nag-vlog na si Daddy Frankie, ay talagang tinulungan na po yan si Tatay Calix. At ako po mismo, nung hindi pa po ako kasama sa Team Daddy Frankie, isa na rin po yan na si Tatay Calix, na ilang beses ko na rin po yan pinuntahan para magbigay lang ng konting tulong, konting niya, pang support sa araw-araw niya. So yun, kaya si Tatay Calix, napamahal na din po sa akin yan si Tatay Calix. Kung hindi nyo po alam, nakailang beses na rin po ako balik-balik doon noon, nung hindi nga pa po ako kasama sa Team Daddy Frankie. Isa din po ako sa abot ng aking makakaya, ay tinutulungan ko yan din si Tatay Calix. Pero syempre, unang-una dyan na tumulong dyan talaga si Kagawad, kasi sa katandaan niya, wala na nga po siyang pamilya. Ang pamilya niya po ay from Ilocos, so napakalayo po yan sa Pangasinan. Wala na po siyang mga kapatid, magulang. So nanatili na lang po na kahit hindi kamag-anak ni Tatay Calix, ay kinupkup po siya. At marami rin pong ibang tumutulong. Pero si Daddy Frankie, nagsimula pa lang sa kanyang pagbablog, ay natulungan na yan si Tatay Calix, hanggang dumating na nga po tong araw na kinuha dahil sa kagustuhan din ni ex-kagawad na maipagamot si Tatay Calix. So si Daddy Frankie, alam nyo naman mga kababayan, pag kaus talaga sa buhay, walang kakayanan, hindi po yan nagdadalawang isip. Kinukuha niya po talaga yan, kahit papano ay mabigyan niya ng ngiti, pag-asa sa buhay. Kasi kung tutuusin, 84 years old na po si Tatay Calix. Parang talagang hindi na natin masabi kung ano po yung mga susunod na araw, kung ano po yung mga susunod na mangyayari. Kaya habang nandyan si Daddy Frankie at nandyan na nakikita natin si Tatay Calix na kailangan tulungan, ay hindi po yan nagdalawang isip. Kaya kinuha niya yan para ipagamot nga po, at syempre makakain sa tama. Pero nakakalungkot po isipin na ganun nga po yung nangyari, kinuha nila. Pero alam po namin, sa mga saklaw ng mga DSWD, alam po namin na hindi nyo po sila pababayaan. Kasi pumayag po kami na dalayin nyo po sila, dahil alam namin na maganda rin yung plano nyo sa kanila. Kaya po nakikiusap po kami na wag nyo pong pababayaan sila. Lalo na si Tatay Calix, kasi sa edad niya talagang matanda na po sila. 84 years old na po sila. Kaya please lang po, ang DSWD, hindi po kami against kung ano po yung batas. Kailangan po tayo lahat sumunod sa batas. Kung anong batas meron po tayo. Kasi hindi naman po tayo gagawa ng batas na hindi maganda. Hindi naman tayo gagawa ng batas na hindi naaayon. Kaya yun mga kababayan, yun lang. Nagsasabi lang po kami ng ganitong bagay para siyempre sa lahat ng sumusuporta po sa amin, lalong-lalo na kay Daddy Frankie, para alam nyo din po yung nangyayari, na ganun po yung nangyari, na kinuha nga po sila. Yun lang mga kababayan, konting update lang po sa inyo. At syempre, wag nating kakalimutan po na lagi po tayong nakasupport, na nakaantabay sa mga susunod na mga upload videos po natin, sa mga premiere ni Daddy Frankie every 7:08 po ng gabi, para mas lalo po tayong updated sa mga nangyayari. Ngayon po, minarapat na bisitahan na po yung alaga pa po ni Daddy Asik. So kakatuwa kasi nandyan po ba yung baboy niya.
namali po tayo. Pasensya na po kayo, namali po tayo ng expectation na binenta or nilitsyon sa kaarawan ng kanyang anak. Andyan pa pala yung baboy niya po. Yun lang mga kababayan, lagi po kaming nagpapasalamat po sa inyo. At lagi po namin sinasabi na kung hindi dahil po sa inyo ay hindi po magagawa ng isang Daddy Frankie at hindi po magagawa ng team ang pagtulong na ito kung wala po kayo. Kayo po yung tunay na dahilan kaya po nangyayari to, yung pagtulong po namin sa mga kababayan po nating kaus sa buhay. Kaya inuulit ko po, maraming salamat po. Hindi man po sapat yung pasasalamat po namin, pero hindi po kami titigil na magpasalamat po sa inyong lahat. Dahil kayo po ang talagang dahilan kaya nangyayari po lahat ng ito. Mabuhay po kayo, mag-ingat po kayo lagi, i-bless pa po kayo ni Lord. At syempre, ipagdasal nyo po kami sa araw-araw po naming misyon. Samahan nyo po kami sa araw-araw po naming misyon para mas lalong marami pa tayong matulungan. Yun lang mga kababayan, mahal namin po kayong lahat. I love you all.